We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Martes. Rider ng motorsiklo nasawi ng mabangga at magulungan ng truck sa Lipas City. Mga pensioner ng SSS posibleng mahinto ang natatanggap na pensyon kung hindi mag-a-update ng detalye ayon sa tanggapan. Isang grupo at universidad sanib puwersas sa advokasya para mapataas ang bilang ng mga babaeng kumukuha ng kursong engineering. At babaeng estudyante na sumasideline sa pamamasada ng jeepney sa Batangas City, kilalanin. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Nasawi ang isang rider na motorsiklo nang mabangga at magulungan pa ng truck sa Lipas City. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sa kuha ng cellphone video na ito, kitang-kita kung paano mabangga ng isang dump truck ang isang motorsiklo na nasa gawing kanan nito. Natumba ang rider at nakaladkad pa ng ilang metro bago tuluyang huminto ang truck. Ayon sa pulisya, posibleng pakanang direksyon sana ng diversion road na sakop ng barangay Inosuluban sa Lipas City ang rider. Posible raw na nasa blind spot ng truck ang rider kaya hindi niya ito nakita. Itong ating victim, motorcycle rider, is nandun sa rightmost ng truck. So, hindi talaga mapapansin ng truck yung victim natin pag kumanan siya. And yun, pag abante ng truck, hindi niya alam, nakaladkad na niya yung, tinamaan na niya yung riders. And considering yung laki ng truck, hindi talaga siguro niya naramdaman na meron na siyang nasagasaan. At yun, nakaladkad pa niya ng mga almost 10 to 15 meters. Sabi ng pulisya, agad ding isinugod sa ospital ang biktima ngunit nasawi rin habang nilalapatan ng lunas. Naiuwi na raw ang mga labi ng biktima sa Taysan, Batangas at nagkaroon na ng pag-uusap sa pagitan ng truck driver at pamilya ng nasawing rider. Meron na po silang initial settlement na sasagutin ng truck driver yung gastos sa punerarya at sa ospital. And by Wednesday, magkakaroon po sila ng final settlement kung magkano naman po yung magiging danyos at kung sa talaga pong hindi na po magsasampa ng kaukulang demanda yung pamilya ng ating biktima. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng nasawing rider at ang truck driver. Paulit-ulit namang paalala ng pulisya sa mga motorista. Sa ating mga riders, iwasan na po natin na tumabi doon sa mga malalaking sasakyan, lalo na po doon sa mga alam natin na blind spot. So yan naman po ay kasama sa mga itinuturo sa atin pag tayo ay kumukuha ng lisensya para maiwasan na po natin yung ganitong insidente. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Hindi nakatanggap ng pensyon ng ilang SSS pensioner sa Batangas City dahil hindi nakapag-update ng Annual Confirmation of Pensioner o ACOP. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Alam mo Ace, daan daw kasi itong ACOP para malaman at mapatunayan daw ng SSS na buhay pa nga yung isang pensioner. Pwede raw itong gawin sa iba't ibang pamamaraan. Nagulat ang 70 anyos na si Tatay Vicente nang bigla raw hindi makatanggap ng SSS pension nitong buwan ng Pebrero. Ang pensyon ay para sa namayapa niyang asawa. Magre-report muna kami din para magkakalaman ulit. Biglang nawala ng katapusan itong Pebrero. Kaya agad siyang nag-asikaso ng Annual Confirmation of Pensioner o ACOP. Ayon sa SSS, masususpindi nga ang pensyon kung papalya sa pag-update ng detalye ng isang pensioner. Once po na mag-request po siya ng resumption, mag-fill up lang po na siya ng form, then to valid IDs, then request namin for resumption na siya. More or less po ang resumption is at least 1 month. And then yung mga pension na hindi po niya natanggap,
ibibigay lahat po ni SSS. Bukod sa death o survivor pensioner, kailangang mag-akop ang mga disabled pensioner at mga retiree pensioner na naninirahan sa ibang bansa anuman ang edad. Pero kung ang pensioner na nasa Pilipinas at wala pang 80 years old, hindi pa raw kailangan ito. Yung mga retiree pensioner po sa Pilipinas, kung ang edad po nila ay 80 years old and above, yun po kinakailangan na ring mag-akop. Pero kung less than po na 80 years old ang edad po ng mga retiree pensioner namin na nasa Philippines lang, no need po for akop. Kailangang mag-akop ang isang SSS pensioner tuwing birth month nito. Layon daw kasi ng akop na ma-update sa sistema ng SSS ang contact information para mapatunayang buhay pa nga ang tumatanggap ng pensyon. Iniaalok na rin ng ahensya ang iba't ibang pamamaraan para makapag-akop. Para sa kaginhawaan ng pensioner, bukod sa personal appearance, pwede na itong gawin via email. O di kaya'y mag-request ng video conferencing. Pwede ring hilingin ang pagbisita sa bahay, ospital at penitentiary kung wala nang kakayahang maisagawa ang mga nauna nang nabanggit. Ace, yung abiso ng SSS, pwede na raw mag-akop 2 buwan bago pa man yung birth month ng isang pensioner. Ito'y para iwas abala na rin daw kung kailan deadline na. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Nasunog ang 6 na classroom ng isang paaralan sa San Juan, Batangas matapos sumiklab ang apoy alas 7:41 ng gabi noong Linggo. Ayon sa otoridad, walang nasaktan sa nangyaring sunog. Umabot naman sa humigit kumulang 100,000 piso ang naitalang danyo sa sunog. Napula ang apoy pasado alas 8 ng gabi. Sa opisyal na pahayag ng paaralan, siniguro nitong nananatiling prioridad ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante, guro at mga kawani ng eskwelahan. Nagpasalamat din ang paaralan sa mga tumulong upang maapula ang sunog. Sanib puwersa sa advokasya ang isang grupo at universidad sa Batangas para mapataas ang bilang ng mga babaeng kumukuha ng kursong engineering. Narito ang report ni Paul Hernandez. Science and Technology, Engineering and Mathematics o STEM ang strand na kinukuha ng grade 12 student na si Jaira. Mechanical Engineering ang kursong napupusuan niyang kuhanin pagtungtong sa kolehiyo. Pero pwede pa raw mabago ito, lalo't ipinapakilala na sa kanila ang field ng Renewable Energy Engineering. Hindi po siya masyado natututukan, I guess, since mas maraming issues that. But in engineering field, I think much better po na in Wiser, like right now, natututukan po yung mga renewable energy, lalo na yung iba hindi pa rin open-minded na ay malaki palang tulong nito sa environment. Paraan daw ito para mabigyan pa ng opsyon ng mga estudyante sa iba pang field ng engineering at mapataas ang bilang ng mga babaeng sumasabak sa engineering courses na kadalasang dinodomina ng kalalakihan. Isa pa lang state university ang mga major ng renewable energy. So kung may ganun na at kung ipinapaalam na ngayon sa mga bata sa aming senior high grade 12 to be college students next year, I'm sure mag-iengganyo na sila na isa sa yun sa major na pwede nilang piliin. Ayon sa USAID Energy Secure Philippines, may malaking gap pa rin daw na dapat puna na bilang ng mga babae sa engineering field. Batay sa pag-aaral ng grupo, sa kada 7 college student na kumukuha ng engineering course, 2 lang daw rito ay babae. Lagi kong sabi, math is sexy. Alam niyo ba yun? Sabi ko, it's only a matter of practice. Do it over and over again and create that muscle memory and mamamaster. Kaya ang Women Engineers as Instruments for Sustainable Engineering in Renewable Energies o WISER project ng grupo, daan daw para maengganyo ang mga kabataang babae na pasukin din ang kurso ng inhenyeriya. Ito po talaga yung advocacy namin. Ha? Kasi in order to help our country, we need a lot of thinkers. Alam mo, we need a lot of problem solvers. And that's where engineering comes in. Samantala, hamon daw na ang ilan sa mga engineering graduates sa Pilipinas pinipiling mga ibang bansa dahil sa anila'y mas magagandang oportunidad doon. Ang resulta, kumukonti ang mga engineers sa bansa. Nakikita ng grupo na kailangan pang palakasin ang pagbibigay suporta ng pamahalaan sa innovation and development at job opportunity sa engineering para mas maparami pa ang mga tatak Pinoy na produkto at galing na ipagmamalaki sa ibang bansa. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Miyerkules, March 6, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan, lungsod ng Lipa at bayan ng Rosario, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng tapping, retensioning at pagpapalit ng mga 3-wire. Kalinsabay ang clearing ng primary at secondary lines.
Samantala sa Agoncillo, Batangas, ilang barangay din ang mawawala ng supply ng kuryente bukas na magsisimula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng paglilipat ng mga poste at clearing ng mga linya. Susunod. Tricycle driver pinagsasaksak ng kapwa tricycle driver sa Lipa City, patay. At babaeng estudyante na sumasideline sa pamamasada ng jeepney sa Batangas City, kilalanin. Tutukan lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang 54 anyos na tricycle driver matapos pagsasaksakin ng kapwa tricycle driver sa Lipa City. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Nasawi ang 54 anyos na tricycle driver na kinilalang si Antonio Gacusan, residente ng Barangay Sampaguita, Lipa City. Pinagsasaksak ang biktima ng 58 anyos na suspect na dating presidente ng kanilang toda sa bahaging ito ng Purok 7 sa Barangay Sampaguita ng kaparehong lungsod. Sa investigasyon ng pulisya matapos umanong maghatid ng mga pasaherong estudyante sa isang paaralan sa barangay, tumigil muna ang biktima sa isang vendo coffee machine para magkape. Dito na siya pinuntahan ng suspect at pinagsasaksak. Kumbaga inaabangan na rin niya yung victim natin. Bali parehas silang tricycle driver, parehas din sila ng toda na kinaaniban. Based din dun sa testimony ng mga witness, nauuna yung tricycle ng suspect. And then may mga siguro more or less 4 or 5 vehicle pa and tricycles bago yung tricycle ng victim. And it so happened nung sila na lang yung dalawa, parang pinalagpas nitong suspect natin yung mga ibang sasakyan hanggang sila na lang dalawa. Pagdating doon sa pinangyarihan ng insidente, yun tuminto na itong si suspect natin and then bumaba and yun nagkaroon na sila ng komosyon at tapos yun nangyari na nga po yung pananaksak. 3 tama ng saksak sa tagiliran ang tinamo ng biktima ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya. Mabilis umanong tumakas ang suspect sakay ng kanyang tricycle at dala-dala ang ginamit na patalim. Patuloy pa rin ang isinasagawang follow-up operation ng pulisya para mahuli ang suspect. Itong ating suspect ay dating Pangulo ng TODA and kinausap naman namin yung mga miyembro na sinasabi nila wala naman silang alam na pinag-awayan nung between dun sa suspect and the victim kaya hindi rin nila maisip kung bakit nangyari yung ganitong insidente. Labis ang paghinagpis ng mga kaanak ng biktima sa sinapit ng kanilang padre de pamilya. Wala rin naman daw silang alam na nakakaaway ng biktima kaya nabigla sila sa pangyayari. Wala po. Napakabait ng aking ama. Nagpaalala naman ang pulisya sa publiko upang maiwasan ang kaparehong insidente. Yun lagi po rin naming paalala kasi ito pong suspect is accordingly is nakainom pa and prior dun sa incident is parang magkaaway yung mag-asawa. So siguro isa sa tinitingnan namin yung anggulo is yung init ng ulo siguro dahil dun sa pangyayari sa pamilya. Kung meron po tayong dinadalang problema sa pamilya, huwag natin itong isasama sa daan kasi ito talaga yung nagiging cause ng mga ganitong road rage. And sa kasamang palad pa, medyo worse na uuwi sa ganitong patayan. Panawagan naman ang pamilya ng biktima sa suspect. Sana po ay lumantad na siya para mabigyan hustisya ng aking ama. Wala siyang konsensya. Managutan niya yung ginawa niya dapat. Kasama si J. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ramdam na rin ng mga alagang hayop ang mas matinding epekto ng init ng panahon ayon sa Batangas Provincial Veterinary Office. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Bihira na raw mailabas ng bahay ng pet owner na si Andrea ang mga alagang aso. Kahit pa raw kasi umaga pa lang, dama na ang init. May times po naliliguan namin para po mahulaw naman yung kanilang nararamdamang init. May pagkakataon pa na tila tamlayin ng mga ito. Ayon sa Provincial Veterinary Office sa Batangas, mas dobling init ang nararamdaman ng hayop dulot ng tagos sa laman at hindi ng sikat ng araw. Kung mapapansin daw na nakapirmi lang sa isang lugar ang alaga, senyalis na raw na stress na ito. Pwede din na hindi sila masyadong kumain kasi kapag kumakain, magre-resulta ito sa heat increment of metabolism, tataas din yung body temperature.
Bunsod nito, bumababa ang resistensya ng mga alaga. Kahit daw ang mga hayop, tinatamaan din ng heat stroke at kung mapapabayaan, pwede nilang ikamatay. Tataas ang heart rate, bibilis ang tibok ng puso at tataas yung body temperature. Kapag hindi na kayang i-thermoregulate ng ating hayop yung kanilang katawan, maaari itong mag-lead sa heat stroke. Kaya ang Philippine Animal Welfare Society o POS nagpaalala sa mga fur parent na dapat bantayan din ang pagbabago sa ikinikilos ng alaga. Ilan sa mga bagay na dapat gawin para iwas stress ang alaga ay ang pagsisigurong may malinis na inuming tubig ang mga ito. Tiyakin din daw na may proper ventilation kung saan namamalagi ang mga alaga. So it has to be made available to them at all times para every time na gusto nila, meron silang access to water dahil baka ma-dehydrate. Ang house pets hindi lang daw basta bantay sa bahay. Mainam na ituring silang pamilya na nangangailangan din ng nararapat na paggalinga. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Isinailalim sa Basic Life Support Training ang ilang residente at barangay health workers sa Lipa City. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Nasa 50 mga kalahok na binubuo ng mga tricycle drivers, barangay health workers at ilang bystanders ang nakilahok sa isinagawang Mass Cardiopulmonary Resuscitation o CPR bilang Basic Life Support Workshop sa lungsod ng Lipa. Layo nito na mabigyan ng kaalaman ng mga residente, lalo na ang mga posibleng first responders sakaling magkakaroon ng insidente sa kani-kanilang mga lugar. Kasi ngayon, tumataas na po ang incidence ng cardiovascular diseases. Yan ang number 1 killer natin ngayon. Marami na pong may high blood na hindi nila alam, marami matataas ang sugar, ang kanilang cholesterol na hindi nila alam, at lalo na ngayon napaparating na ang summer, marami pong nahi-stroke. So may pagkakataon po na basta na lang nahihimatay, nawawalan ng pulso, at maraming nakaka-witness na hindi alam ang gagawin. Ang grupo ng mga tricycle driver na ito sa Lipa, minsan na raw nakaranas ng pagkasawi ng isang kasamahan dahil walang marunong mag-CPR. Malaking bagay daw para sa kanila ngayon na kahit papaano ay nagkakaroon na sila ng kaalaman sa pagliligtas ng buhay. Ay, dati po hindi po namin alam kung anong gagawin namin, kaya natatakot po kami kung baka po lalong lumala ang sitwasyon ng tao. Wala po kami nagawa. Pero ngayon po may kaunting natutunan po kami sa first aid para po meron kami ng idea para sa tulong sa kapwa na nangangailangan. In case po na mangyari siya anytime, anywhere, marami pong pwedeng tumulong kasi marami na pong natuto ng CPR. Isa pa po yung magkaroon po lahat ng AED sa mga malls, yun po yung mga kailangan talaga. Ayon sa CPR Workshop Coordinator, pinaplano na nilang magkaroon ng mga susunod na training at workshop sa mga susunod na buwan. Kasama si J. R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. May birthday message si Black Rider star Ruru Madrid kay Bianca Umali. Samantala, nag-ride si Love Die Repeat star Jenilyn Mercado kasama ang asawang si Dennis Trillo. Naritong report ni Hazel Alviar. Bilang pagbati sa karawan ni Bianca Umali, nag-post si Black Rider star Ruru Madrid ng ilang mga videos at larawan nila ng kanyang girlfriend. Kasabay nito ang mensahe ng kanyang pasasalamat. Si Bianca raw ang nagbigay ng direksyon sa buhay ng aktor dahil siya ang kanyang inspirasyon at siya raw ang pinakamagandang regalo sa kanyang buhay. Ang caption ni Jenilyn Mercado sa kanyang photoshoot na ito na susundin ko lang ang asawa ko, tila nagkatotoo sa mga sumunod nitong ibinahaging mga larawan sa social media dahil sinamahan na nga siya ni Dennis Trillo sa kanyang ride. Pinusuan naman ito ng mga netizens na aliw sa mga larawan ng Love Die Repeat star tuwing sumasakay ito ng kanyang big bike. Matatandang mula sa pagiging triathlon athlete ay naging big bike enthusiast na rin ang aktres. Samantala, gagawin ni Jordan ang lahat, mabuo lang muli ang kanyang pamilya. Anong mga legal na hakbang kaya ang kanyang gagawin? Ang mga eksenang yan, abangan sa asawa ng asawa ko pagkatapos ng Love Die Repeat. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod. Assistant Publicity Manager for Entertainment, Corporate Strategic Planning Manager, Research Manager, Research Analyst, Auditor, Junior Accountant, Production Coordinator, Publicity Writer, Wardrobe and Costumes Clerk, at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com.
Abangan! Babaeng estudyante na sumasideline sa pamamasada ng jeepney sa Batangas City, makikilala na sa pagbabalik ng Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, lalo pang humina ang hanging amihan kaya asahan ang mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Pero paglilinaw ng Pag-asa, hindi pa opisyal na nagtatapos ang amihan season. Sa ngayon, buong bansa ang apektado ng easterlies o yung warm and humid na hangin galing sa Dagat Pasipiko. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa Mimaropa at Calabarzon, pero maging handa pa rin sakaling may biglaang pag-ulan. Magiging maaliwalas naman ang panahon sa iba pang bahagi ng bansa, maliban lang sa mga localized thunderstorms sa hapon o gabi. Tumugon ang Batangas CDRRMO para sa planong sanib-puwersang inspeksyon sa kuwebang tinitirhan ng isang pamilya sa Batangas City. Nagpasalamat naman ang pamilya sa planong aksyon ng lokal na pamahalaan. May follow-up report si Paul Hernandez. Pero yun po ang hamon ko, tayo mag-joint inspection. Yun naman ang unang tinitingnan natin, safety, yung well-being ng isang pamilya. Nakarating na raw sa Batangas City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ang naging hamon na yan ng City Engineers Office tungkol sa pagsasagawa ng site inspection sa lugar kung saan nakatira ang pamilya ni Mang Rufino. Ayon sa CDRRMO, bukas sila sa sanib-puwersang pagpunta rito. Talaga namang ikakandak natin yan. Kumbaga, hindi naman yan kailangan na pagtagalin o kailangan natin ma-address yung pangangailangan ng pamilya. It's so happen nga lang na hindi yan nakita. Hindi na-report ng mga barangay natin na mayroong mga ganyang pangyayari diyan. Nauna nang sinabi ng city engineer na hindi angkop na tirahan ng yungib. Kahit pahigit isang dekada na ritong nananatili si Mang Rufino. Humiling na ng relokasyon ng Padre de Pamilya sa lokal na pamahalaan. Isa sa ilalim daw sa assessment ang sitwasyon. Yung ganyang klase, sabi ko nga sa iyo, yung ba naman ang hindi ma-address. Kaya na doon sa Santa Clara, in-address natin ang dati-dati. Pangalanan natin. Nagpapasalamat si Mang Rufino sa tugon na ito ng City LGU. Nakakakita na raw sila ng ikangay liwanag sa dulo ng madilim na kuweba. Ang masasabi nga lang ko po, ay nagpapasalamat ako. At nakita kalagayan ko rito. Kuyo po. Sa pinakahuling impormasyon sa pamilya ng lokal na pamahalaan, nakatakdang isama si Mang Rufino sa isang barangay para masilip ang lugar na maari umanong nilang mapaglipatan. Bago kanina nagpunta rin ang social worker. Ang sabi hindi nga daw kami dapat magpe-permis dito at baka daw delikado dahil hindi daw nila masabi natin na baka biglang bumaksak. Higit sa sarili, mas iniisip ni Mang Rufino ang kapakanan ng kanyang anak. Mas nabubuhayan daw ngayon ang pag-asa ang Padre de Pamilya na balang araw makakaalis din sila sa masikip na kuweba. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Good news para sa mga kapuso nating gumagamit ng diesel at kerosene dahil ipinatupad na ngayong araw ng mga kumpanya ng langis ang bawas presyo sa kada litro nito. 40 centavos kada litro ang bawas presyo sa diesel, habang 35 centavos kada litro sa kerosene. Pero sa kabila niyan, may pagtaas naman na 50 centavos kada litro sa gasolina. Ayon sa Department of Energy, ang paggalaw sa presyo ng langis ay dahil sa posibleng ceasefire sa kaguluhan sa Gaza at supply cut ng mga bansang miyembro ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Mga kapuso, bukas araw ng Miyerkules, March 6, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan, lungsod ng Lipa at bayan ng Rosario, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng tapping, retensioning at pagpapalit ng mga 3-wire, kalinsabay ang clearing ng primary at secondary lines. Samantala sa Agoncillo, Batangas, ilang barangay din ang mawawala ng supply ng kuryente bukas na magsisimula ng alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng paglilipat ng mga poste at clearing ng mga linya.
Hinahangaan ng 21 anyos na babaeng estudyante sa Batangas City sa abilidad nito sa pamamasada ng jeepney. Ang kita niya sa pamamasada ginagamit na pantusto sa pag-aaral sa kolehiyo. Kilalanin siya sa report ni Paul Hernandez. Sa lansangan kung saan umaarangkada ang mga jeep na minamaniobra ng kalalakihan, may isang babaeng tsuper sa Batangas City na nakikipagsabayan at may nais patunayan. Ang 21 anyos na si Hana, isang taon na sa pamamasada ng sarili nilang jeep, nakatuwaan lang daw noong una. Pababoundaryhan niya naman po sa ibang driver. Until po naisipan ko pong bumiyahe. Tinesting ko lang po, babiyahe ako na sabi ko, makaikot ng isa. Umikot po ako ng isa. Hindi ko po akalain na sa dalawa ko pong ikot, kikita po ako ng ganon. 800 po dalawang ikot. Dahil sa kinikita sa pagbiyahe, natutustusan na rin ng ating tsuper woman ang pangangailangan sa pag-aaral. Second year na siya sa kursong BS Customs sa isang universidad sa lungsod. Ang estimated time ko po na lalabas ako, 4:30 to 5. Lalabas po ako ng ganong oras, then ikot po ako ng mga dalawa. Mga 7 or before 8 nakauwi na po ako. Tapos yun, may gastusin na po ako sa tinutuluyan kong bahay. May baon na po ako kinabukasan. Pero hindi lang daw pamamasada ang kaya niyang gawin. Dahil ang hilig sa pagbubutingting, nauwi na rin sa pagmemekaniko at pagwe-welding. Napakalaki pong tulong niya sa amin, katulad po ng marami po akong pinagagawa. Siya na po ang nagawa, hindi ko na ho ibinabayad sa iba. Ang pagkambyo at pagpihit ng manibela, sisiw lang sa kanya. Kaya ang ilang pasahero nabibilib sa driving skills ni Hana. Nakakapanibago lang po. Ayos naman po yung driver. Hinahanga ko siya dahil siya ay bata pa ay nagmamaneho na. Magaling siya. Tinitiyak daw ni Hana na ligtas na ihahatid sa destinasyon ng mga pasahero. Sa mundong kadalasang dinodomina ng mga maton ang galawan sa lansangan, mukha si Hana ng isang babaeng may natatanging diskarte at abilidad na hindi matatawaran. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.